Magandang araw mga bossing, kumusta pa kayong lahat? Ngayon mga boss, nandito na naman kami sa palay. At mag-i-spray kami ni Boss Mike dito sa palay. So ito mga boss, at si Boss Mike ay nagtitimpla siya ng ng laso na pang-spray. Pakitaan mo na pare sa mga viewers natin yung brand ng laso na yan. Yan mga boss yung Ascend insecticide. Sige pare, takalan mo na. Ascend insecticide mga boss, gawa yan ng BASF. So ganyan si Boss Mike mag-spray mga boss, magtimpla ng lason. Kailangan mo na siya tunawin sa maliit na balde kasi malapot yung mga lason na yan. Hindi naman siya pwedeng idiretso agad sa sprayer. Hindi siya natutunaw mabuti. Kailangan talaga ihalukain muna sa balde bago ilagay sa sprayer. Tsaka yung isa niya mong lason pare, pakiharap mo pare yung brand para yung mga viewers natin ay makita nila. So yan naman mga boss yung Alika. Alika ng Syngenta, Alika insecticide. So yan mga boss, dalawang lason pinaghalo-halo ni Boss Mike. At grabe ang kulisap dito sa amin talaga. Matindi. Palibasa ay halos 4 months na walang ulan dito sa amin. Matindi init. Tsaka mahangin. At saka yan mga boss yung foliar na gagamitin namin. Yan yung Nova Vertique 0061. Sige pare, takalan mo na. Ito na mga boss yung pangalawang apply namin ng Nova Vertique Doon sa mga nagtatanong kung ilang beses daw ba pwedeng gamitin yan sa palay. So nasa inyo yan mga boss, depende sa gusto nyo. Kung marami kayong pambili, pwedeng 3 beses, pwedeng 4 na beses, pwedeng 2 lang, pwedeng 1 lang. Depende mga boss sa inyo kung marami kayong budget na pambili. So ang una namin ito mga boss, ginamit na foliar, yun nga yung Hyper. May video kami niyan nung wala pa ito siyang bunga. Nung nag 50 days itong palay, nag-spray kami ulit dito ng Nova Vertique. Kasi medyo maaga nga yung maturity ng palay ngayong tag-araw dito sa amin. So makalipas yung 13 days, ito nag-ulit-ulit kami ng Vertique pangalawang apply mga boss. Last na ito. 50 days mga boss, unang apply namin ito sa Nova Vertique. Tapos after 13 days, ito ngayon ulitin namin ng huli na. Kasi ano na ito mga boss yung palay, 63 days na ito after transplanting. Labas naman lahat mga boss ang bunga. Yung unang lumabas medyo nakayuko na. Yung iba pa naman nakaturo pa naman yung ibang uhay. Kasi hindi naman sabay-sabay na lumalabas yung uhay ng palay. So yan mga boss, 63 days after transplanting itong RC Puro Auto. Palay ni Boss Mike. Pangalawang apply namin ng Nova Vertique, last na ito mga bossing. Hindi na ulitin yan. Kung mag-spray man kami nito next week, ano na lang, insecticide na lang. At dito sa amin, grabing kulisap. Matindi hangin sa amin ito mga bossing, lalo mamaya mga alas 8 ng umaga. Ngayon kasi maagang maaga pa, ano pa lang, alas 5 pa lang mahigit, kaya medyo tahimik pa. Mamaya pag alas 8 na hanggang alas 9, ayun na, sisimula na yung hangin na malakas. Kaya makita yung ibang dahon ng palay medyo namula, sampas ng hangin araw-araw So yan mga boss, sa mga nagtatanong natin mga viewers kung ilang beses ba pwede i-apply ang Nova Vertique sa palay. Depende mga boss sa inyo. Kung marami kayong pambili, pwedeng 4, 3, 2 or 1 lang. Nasa discard nyo na mga boss yan. Kami naman ito, 2 ngayon. 2 apply. Kasi labas na lahat yung bunga nyo at yung ibang bunga medyo nakayuko na. Ibig sabihin may ano na yan, may laman-laman na dulo ng uhay na iba. Mukhang may lumusot pare na mga puti pare, yung uhay na puti. Doon ba na sa baba, wala no? Tabing kahoyan kasi dyan sa puno na to kaya andyan yung mga kulisap Kaya may lumusot na mga pailan-ilan na puti yung uhay
Eh, sa bagay, kaunti lang yan, di nakakabawasan sa ano yan. Isa lang naman, di naman marami. Eh, mahirap talaga sa pigilan at grabing kulisap dyan sa may tabing kahoyan eh. Nandyan yung mga paru-paro yata na mamahay. Medyo ano ito mga boson, labas na sa lato, yung unang lumabas na uhay nun, nakayuko na. Yung iba naman oh, payuko pa lang, tapos yung iba naman eh nakaturo pa. Medyo maaga ngayon mga boss ang maturity ng ano, ng RC4 Auto pagkatag-araw. Kasi 63 days eh, labas na lahat eh, nakayuko na yung unang lumabas. Yung mga boss oh, meron lumusot na ano, ilan na puting uhay. Sabagay, kaunti lang yan, hindi naman na yan kabawasan sa anihin. Huwag lang yung sobrang dami naman. Mahirap kasi timingan pag spray nito, lalo nga mahangin sa amin. Mahirap timingan pag spray. Lalo nga ito pag ganitong palay na lumalabas ang uhay, hindi naman siya pwede basta-basta lang spray mo ng kahit anong oras. Kasi iitim naman yung butil. Pagka ito na-spray mo na nakabuka yung butil ng palay, yung lumalabas yung mga bulaklak niya, eh, masisira naman. Iitim yung butil pag tinamaan ng tubig. Kaya ang pag-spray may timing lang, sa umagang-umaga lang, habang nakaikom pa yung butil niya. Mga ano kasi mga boss, itong palay na sa mga baguhan na hindi pa nakakalam. Itong palay na lumalabas ang uhay, bandang mga ano yan, mga 8:30 hanggang alas 9, mag-umpisa na yan na ano, bubuka yung mga butil niyan kasi nagpupulinit sila. Kaya pag nasabayan mo ng spray yun, ay masisira. Masasamid yung ano niya, butilan, eh, iitim yung ibang uhay, naging ipa. So pag ganyan umaga pa, nakaikom pa yan, wala namang problema kahit mag-spray. Alam na alam yan mga bossing, ng mga farmers natin ng mga veterano. Alam na alam nila yung pagbuka ng butilan ng palay. May ano yan, may tamang oras kung kailan siya bubuka. Yung palay na ganyan lumalabas ang uhay. Meron kasi yung nag-comment sa una namin video eh. Masisira daw ang palay kasi nag-spray kami umagang-umaga eh flowering nga daw. Ba't masisira naman yun eh naka-eco pa nga yun. Baka siguro baguhan na farmers yun, di siguro niya alam. Di siguro niya alam na yung palay pagka umagang-umaga, yung flowering na palay naka-eco yung butil niyan. Kaya nga pag-spray umagang-umaga at saka sa hapon, mga 4:30. 4:30 ng hapon hanggang gabi na naka-eco uli yan. So pwede mag-spray. Wag lang yung mga 8 AM hanggang 12 hanggang alas 3 at nakabuka talaga yan. At nagpupulinit sila. Kaya pag sinabayan mo ng spray ganyan, ay masisira ang pala. Yung butila niya iitim. Tapos yung ibang butil, eh, maging ipa. Dahil papasokin siya ng tubig. So, masisira yung loob, mabubulok. So yan, sa mga baguhan mga boss, sana mga boss, may tips kayong matutunan sa video ito. Pwede mag-spray sa palay ng flowering. May timing nga sa tamang timing ng oras. Hindi kasi lahat ng oras ay pwede mag-spray sa palay ng flowering stage. Pag ganyan umaga-umaga, hindi yan maano kasi naka-eco ang bottle niyan. Mamaya pa yan bubuka. Mga 8:30 magsimula na yan. Magsimula na sila magbubuka hanggang alas 9 yan. Nakabuka na yan. O hanggang alas 3 na ng hapon. O mga 4:30 naka-eco na naman yan sila. Hanggang magdamag. Eh yung nag-comment sa atin, di siguro yun talaga sa farmers. Baka bagi ito lang. Kaya hindi niya alam yung ugal ng palay. Eh lahat naman ng farmers nag-spray ng ganyang flowering kasi pag hindi mo in-spray yan, masisira naman. Kasi pag ganyang flowering stage, eh, yan yung gustong-gusto ng mga insekto puntahan. Sisip-sipin nila yan. Lalo yung mga brown hopper. Mga alitang niya, ay wala kang anihin niya pag hindi mo in-spray yan. Kasi yan ang gustong-gusto nila na stage sa palay ang gustong lapitan eh. Mabango kasi, kaya nalapitan niya ng mga insekto. At sisip-sipin talaga nila yan. Kaya obligado mag-spray. Kaya gusto mo sa hindi mag-spray ka talaga. At pag hindi mo in-spray sa loob lang ng 5 araw yan, eh, sira yung palay mo. Pagka pinasukan niya ng brown hopper o yung ulmog, ito das na, wala ka ng ani, matutuyo yung katawan ng palay, hindi yan maglalaman. O ganoon din yung alitangya, sisipin yung mga butil ng palay niyan, eh, hindi maglalaman, puro ipa yan.
At saka yung butil yan, bubatik-batik. Mayroong mga batik-batik na kulay itim. So yan mga boss. Siguro hanggang dito muna ako mga boss. At para makapag-spray na dito. Abangan nyo lang mga boss. Ang next update ito. At iba pang video yung i-upload namin. Bye-bye muna mga bossing. Bye-bye. Abangan ang next video.